bayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan ni San Benito. Hilingin natin ang kanyang panalangin, matutunawa tayo sa kanyang halimbawa. At upang tayo maging marapat, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pang lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin. Ang mga may sakit, pati na ang mga nagtatakoy at nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, nagandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy, handa na akong mamatay, pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin
at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos, yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahok. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulong sa inyo sa mga hukuman. Hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung papaano nyo sasabihin. Pagdating ng oras na ito'y ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. May nasabihan na po ba kayong ahas? Wala pa sana. O, nasabihan na po ba kayong ahas ka? Mas lalong wag naman sana. Sapagkat alam natin, pare-pareho ang ibig sabihin ito. Ang ahas ay hindi lamang yung literal na reptile na walang mga paa at braso, kundi ito rin ay pwedeng magpatungkol sa isang tao na taksil, mapanlinlang, walang iyat, mapanloko. Kaugnay nito, nagkalat din ang pagkabanggit sa ahas sa banal na Biblia na tumutukoy sa ibang mga pangit na katangian, disposisyon, ugali ng tao. Katulad na lamang mismo sa Mateo 3:7 ng ating Panginoon Hesukristo ang siyang nagsabi patungkol sa mga Saduceo at Pariseo, "Mga lahi kayo ng ulupong." Nauulitin pa niya,
sa Matthew 12:34. So nakakagulat ito sa ating narinig na ebanghelyo na tumulad daw tayo sa pagiging matalino ng ahas, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Well, siguro ang isa sa pinakaunang dapat nating tandaan para mas ma-appreciate natin ito ay ang Panginoon ay mabuti. Never niya tayong pag-iisipin, pag-asalitain, paggagawin ng masama. Kaya itong sinasabi niya sa ating gospel reading that we be shrewd as serpents, ay siguradong mabuti rin ang kanyang ibig sabihin. Besides, ang snake, katulad ng ibang mga animals, ay hindi likas na masama. Baka nakakalimutan po ninyo na sa Genesis 1:25 ay sinabi ron na nilikha ng Diyos ang lahat ng uri ng hayop, maliit man o malaki, mabangis man at maamo. And then, sasabihin sa verse 31, God saw all He had created and it was very good. And this, of course, includes snakes. Kasama ang ahas sa kanyang mga nilikha at mabuti katulad ng ibang mga nilikha. In fact, snakes have an important part into our ecosystem. Sila ang mga kumakain ng daga, ng ipis, ng mga insekto, mga garapata, na kung hindi masusugpo ang lobis na pagdami, ay magbibigay sa atin ng matinding problema. May buti ang ahas, may silbi ang ahas. Nagamit lang talaga ang mga magganda sanang katangian ng ahas para i-describe ang mga hindi magagandang katangian ng tao, katulad na lamang ng pagiging shrewd nito. Ang pagiging shrewd o mautak, wise, ay totoo na po pwedeng gamitin upang i-describe ang isang hindi magandang katangian ng tao, lalo pat yung pagiging shrewd sa negosyo, sa trabaho, sa relasyon, sa anumang kompetisyon upang makapanlinlang, makalamang makaisa o makapanloko. Pero hindi ito yung pagiging shrewd na tinutukoy ng Panginoon sa Ebanghelyo na dapat nating taglayin bilang mga Kristiyano. Kung ilalagay po natin yung sinabi ng Panginoon sa konteksto na dapat tayong tumulad sa ahas, sa aspeto ng pagiging shrewd, wise, mautak o matalino. Bago ito sabihin ng Panginoon ay sinabi muna niya sa atin na isusugo niya tayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. And so in a way, Jesus is sending us into war. Sapagkat yun naman talaga ang sitwasyon natin bilang mga tagasunod niya. Dapat tayong makipaglaban para sa kabutihan, lalo na sa mundong ito, na palakas ang puwersa ng kasalanan o kasamaan. Pero nang sabihin ng Panginoon that we should be shrewd as serpents, ay hindi naman niya sinasabing pagtutukain na lang natin, pagtutuklawin na lang natin ang mga kumakalaban sa Panginoon natin, sa katotohanan, sa kabutihan. Hindi. Sapagkat in the first place, ay hindi naman po ganyan ang katangian ng isang ahas. Ang ahas, generally, ay hindi agresibo. Ang natural tendency niya ay lumisan, umalis kapag nasa sa peligro. Pero alam niyang makiramdam. Alam niyang makiramdam kung kailan siya tinatrap. Alam niyang makiramdam kung kailan siya huhulihin o kung kailan siya kakainin ng mga predators na naglipana sa kapaligiran. Kaya alam din niya kung kailan siya aalis o lilisan. Pero alam din naman ng ahas kung kailan siya kikilos para makipaglaban. At ganun din daw po dapat tayo bilang mga Kristiyano. Kaya nga kung mapapansin po nyo sa Ebanghelyo, bagamat may punto ron na dapat ng manindigan, marami naman ding sinabi na may mga pagkakataon na dapat umiiwas din tayo sa peligro, sa disgrasya. Inasmuch as hindi naman lahat ng laban ay dapat nating labanan. Sapagkat may mga laban na inaalok sa atin ng Diablo na mga distractions lamang sa tunay na laban na dapat nating panindigan. Kaya maging maingat din tayo. Huwag tayo maging napaka-agresibo, maging parang mga ahas nga po na matalino na nakikiramdam kung kailan iiwas at kung kailan dapat manindigan. No wonder, binabalance ng Panginoon yung sinabi niya dito sa atin na maging matalino tayo tulad ng ahas sa pamamagitan ng pag-asabi rin sa atin that we should become simple as doves, maging meek din, maging mabait din, maging gentle din. Kaya lang, kung papaano ang pagiging wise natin ay hindi dapat maging equivalent sa dishonesty, ay ganun din dapat ang pagiging mabait natin. Hindi ito dapat maging equivalent sa
gullibility. Hindi dapat maramdaman or at least maisip na kahit sino na dahil nagpapakabuti tayo ay madali na tayong maabuso at maloko. Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Meron pa bang mas gentle kaysa sa Kanya? Wala na. Pero nagalit din siya kung kinakailangan magalit talaga. Meron pa bang mas babait kaysa Kanya? Wala na. Pero naloko ba siya? Hindi. Alam niya kung kailan siya tinatrap. Alam niya kung paano lumusot sa pagtatrap sa Kanya. At alam din niya kung kailan niya ito kukomprontahin talaga. So, ganun din daw dapat tayo. Alam dapat natin kung kailan tayo maninindigan at alam din daw dapat natin kung kailan tayo niloloko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang isa sa primary weapons ng Diablo ay panloloko upang hindi natin maisip, maunawaan, kaagad-agad na unti-unti na niya na tayong tinatalo, pineperwisyo. Nagkalat pa rin ng fake news na kung hindi mo i-validate, kung hindi mo i-cross-check, sigurado ka maluloko May AI na ngayon na akala mo yung taong kilala mo ang nagsasalita pero computer-generated na pala. Nagagaya yung itsura, yung pagkilos, pagsasalita ng isang tao. Nandiyan na rin yung mga magko-collect ng mga pictures ng mga videos ng isang tao tapos gagawa ng istorya, gagawa ng script para yung tao isiraan lang talaga. Nandiyan pa rin, syempre, ang mga kilalang personalidad, nakala mo nagmamalasakit sa bayan. Video pa ng video ng mga mabuting ginagawa nila. Pero sa totoo lang, kung susuriin mo, ay pakitang tao lang talaga, pansariling kapakanan lang talaga. Syempre, nandiyan pa rin yung mga taong pinagkatiwalaan mo, minahal mo, pero niloko ka at inabuso. Na bago mo malaman, masyado ka ng niloko ng big time o ng todo. Tama naman pong sisihin natin sila. Magalit tayo sa kanila. Pero tingnan din po natin ang ating sarili. Baka mayroon tayong katangian na nagiging mitsya ng pag-flourish, ng pang-aabuso, panloloko ng iba. Hindi po masama ang maging mabait, maging sobrang bait. Pero ang kabaitan ay hindi dapat maging katangahan. So much so na magiging easy prey or victim na lang tayo ng pang-aabuso at panloloko ng iba. Hindi rin naman po kasi masama ang lumaban at ang hindi na magtiwala kung kinakailangan ng talaga. So check po natin ang ating sarili. Baka tayo nga yung nagsasabi sa iba na ahas dahil tayo nilinlang nila, niloko nila. Pero tingnan din naman po natin kung tayo ba ay tumutulad sa pagiging wise, matalino ng ahas. Katulad ng ipinapayo, inuutos sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo natin. Sabi nga natin, walang manloloko kung walang magpapaloko. Kung paanong walang po pwedeng umabuso kung walang aabuso. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maging matalino tulad ng ahas.
katulad ng iniuutos mo, upang hindi ako basta na lang maloko at maabuso. Tunay nga po, Panginoon, na hindi mo na rin manaman, pinahihintulot at ikinasisiya na ako'y pinahihirapan, niloloko, inaabuso ang kabutihan ko. Kaya sana'y tulungan mo ako, Panginoon, na maging mas matalino sa mga pagpapasyang ginagawa ko upang hindi mamihasa ang demonyo sa kaniyang panloloko na ginagamit pa kung minsan ang mga taong malapit sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Kasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Kung lalapit ka sa Jesus, maaaring matagal, maaaring magmahirap, pero magiging maayos din natin. Kakay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparalan sa unang-unang, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liyak, ang alak na mula sa katahas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapag, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita ni San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami paging tapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kakaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan.
upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Benito, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakayahan
sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung ako'y laging nasa piling niya, O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimbak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. 'Kanino ako masisimb
sisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuro ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatag. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng iyong kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba, sa ibang mga simbahan, sa ibang mga parokya, sa ibang mga institutions at individual. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Gumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantahan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen mong umibig ay walang sintamis, pagsintang sak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapan.